Ibinenta, ipinagpalit sa kinang ng salapi at sa makamundong pagnanasa. Sa gabing dapat sanay sa kanya, itinapon si Diwata na parang basahan habang ang asawa niya at ang matalik na kaibigan ay nagpapakasasa sa karangyaan. Wala kang silbi, sigaw ng lalaki. Ngunit sa pagbagsak niya, isang kamay ang umabot, isang anghel na tagapagligtas. At sa mga mata ni Diwata, hindi na luha ang umagos, kundi apoy. Isang apoy na tutupok sa lahat. Paano babangon ang isang babaeng inagawa ng lahat? Oo, isa lang siyang hamak na tagalinis. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam na kamag-anak natin siya. Isang kahihiyan. Ang bawat salita ay tila bubog na bumaon sa aking dibdib. Mas masakit pa kaysa sa init ng bibingka na hawak ko. Nakatayo ako sa labas ng marangyang pinto ng opisina ni Senyora Imelda. Ang amoy ng bagong lutong pagkain na dapat sana'y maghahatid ng ngiti ay tila naging lason sa hangin. Ang kahon sa aking mga kamay na maingat kong binalot ay biglang bumigat. Ang init nito ay hindi na nagsisilbing paalala ng aking pagod at pagmamahal, kundi ng katotohanan kahit kailan. Ang isang tulad ko ay mananatiling isang anino sa mansyon na ito. Bago pa man ako makahakbang paatras, isang malakas na paglagapak ng porselanas sa marmol na sahig ang umalingaw-ngaw mula sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Kasunod nito, ang pagbukas ng pinto at ang paglabas ng isang babaeng nakaunipormeng pangyaya, humahagulgol habang tumatakbo palayo na tila tinatakasan ang isang halimaw. Lumabas si Senyora Imelda mula sa kanyang opisina, hindi man lang nag-abalang tapunan ng tingin ang yaya. Ang kanyang mga mata, matalas at malamig, ay dumapo sa akin. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, at sa huli, ang kanyang tingin ay huminto sa kahon ng bibingka na hawak ko. Isang maliit na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngising puno ng pang-aalipusta. Ikaw, utos niya. Ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Pumasok ka sa kwarto ng apo ko. Linisin mo ang kalat na ginawa niya. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong inilapag ang kahon ng bibingka sa isang mesita sa gilid. At sinunod ang kanyang utos. Ang pagpasok sa silid ni Tala ay tulad ng pagpasok sa isang magandang hawla. Ang mga laruan ay nagkakahalaga ng higit pa sa buong sahod ko sa isang taon. Ang mga kasangkapan ay gawa sa pinakamamahaling kahoy. Ngunit ang hangin sa loob ay mabigat sa kalungkutan. Sa sahig ay nagkalat ang mga bubog ng isang mamahaling florera. At sa sulok, nakaupo ang isang batang anghel na may mga matang walang buhay, si Tala. 5 taong gulang, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng habang buhay na pighati. Hindi siya umiiyak, hindi siya nagsasalita. Nakatingin lang siya sa kawalan. Ang puso ko ay nanikip, isang pamilyar na kirot na matagal ko nang sinusubukang ibaon sa limot. Imbes na walisin agad ang mga bubog, lumuhod ako sa sahig, ilang talampakan ang layo mula sa kanya. Hindi ako nagsalita. Nagsimula akong pulutin ang bawat piraso ng basag na porselana, isa-isa, ng may buong pag-iingat. Habang ginagawa ko yon, isang himig ang kusang kumawala sa aking mga labi. Isang lumang kundiman na itinuro sa akin ng aking ina. Isang awit tungkol sa mga bituin at sa pag-asang dala ng bukang liwayway. Ang boses ko ay hindi perpekto. Mayroon itong gaspang na dulot ng pagod at kalungkutan, ngunit puno ito ng init na nagmumula sa puso ng isang ina. Dahan-dahan, napansin ko ang pagbabago. Ang maliliit na balikat ni Tala, na kanina'y tensyonado, ay unti-unting lumuwag. Ang kanyang ulo, na kanina'y nakayuko, ay marahang umangat. Ang kanyang mga mata, na kanina'y nakatitig sa kawalan, ay nakatuon na ngayon sa akin. Patuloy lang ako,
sa pag-awit at pagpulot. Nang matapos kong alisin ang huling piraso ng bubog, nanatili akong nakaluhod. Nagulat ako nang maramdaman ang isang maliit na paggalaw. Gumapang si Tala, palapit sa akin. Hindi siya nagsalita. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa aking mga kamay na magaspang, may kalyo at may maliit na peklat mula sa isang aksidente sa pagluluto. At pagkatapos, isang himala ang naganap. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at marahang hinawakan ng daliri ko. Ang kanyang paghawak ay magaan, puno ng pag-aalinlangan, ngunit ito ang pinakatotoong koneksyon na naramdaman ko sa loob ng mahabang panahon. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Maliit na paso lang ito, galing sa pagluto. Bulong ko, ang aking boses ay nanginginig sa emosyon. What is happening here? Isang malalim na boses ang bumamasag sa katahimikan. Si Leandro Valderrama, ang ama ni Tala, ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mukha, na palaging tila nakaukit sa bato, ay nagpakita ng isang bihirang emosyon, pagkamangha. Nakita niya ang eksena, ang kanyang anak, na umiiwas sa lahat ng uri ng pisikal na kontak, ay kusang humahawak sa kamay ng isang tagalinis. Ngunit ang sandali ng pag-asa ay biglang pinutol. Layuan mo ang apo ko, babae! Ang sigaw ni Senyora Imelda ay tila isang kulog na yumanig sa buong silid. Mabilis siyang pumasok, ang kanyang mukha ay nababalutan ng galit at pagkasuklam. Hinila niya si Tala palayo sa akin na para bang ako ay isang nakakahawang sakit. Huwag mong hawaan ng kamalasan mo. Ang boses ni Senyora Imelda ay tila kutsilyong humiwa sa hangin at sa isang iglap, ang maliit na kamay ni Tala ay bumitaw sa akin. Ang takot ay muling bumalot sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man ako makatugon sa kanyang utos, isang boses na mas matatag at mas malalim ang pumuno sa silid. Ma'am, tama na. Napalingon kaming lahat kay Leandro. Nakatayo siya roon. Ang kanyang panga ay tiim. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang ina. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang magpakita ng ganitong klaseng awtoridad. She stays. Dagdag niya, ang bawat salita ay mabigat at pinal. She stays as the last companion. Ang pagkagulat sa mukha ni Senyora Imelda ay hindi mababayaran. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig na ngiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi na siya nagsalita pa. Tumalikod lamang siya at naglakad palabas. Ngunit ang katahimikan na iniwan niya ay mas nakakabingi kaysa sa kanyang mga sigaw. Ang gabing iyon, sa hapagkainan, naramdaman ko ang bigat ng tanikalang iyon. Ang pagkain ay masasarap, ngunit ang bawat subo ay tila buhangin sa aking bibig. Tanging ang kalansing ng mga kubyerto sa plato ang maririnig. Si Tala ay nasa tabi ko, tahimik na kumakain. Isang bagay na ayon kay Manang Lorna ay isang himala na rin. Biglang nagsalita si Senyora Imelda. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng pait. Naalala ko pa noong nasa ospital ka, Leandro. Araw-araw, gabi-gabi, hindi ako umalis sa tabi mo. Tumingin siya sa akin, ngunit ang kanyang mga salita ay para sa kanyang anak. Isinakripisyo ko ang lahat. Ang kalusugan ko, ang negosyo ko, para lang masigurong mabubuhay ka. Utang mo sa akin ang buhay mo, anak. Iyon na yon, ang sumbat. Ang sandata na kayang pumilay sa pinakamatapang na mandirigma. Nakita ko ang pagtiim ng panga ni Leandro, ang pagyuko niya ng ulo. Wala siyang sinabi, at sa kanyang katahimikan, naunawaan ko ang lahat. Siya ay isang bilanggo ng isang utang na loob na hindi niya kayang bayaran. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ko ang aking bagong tungkulin. Hindi ko pinilit si Tala na magsalita o maglaro. Hinayaan ko lang siyang mapanood ako. Kapag nagdidilig ako ng mga halaman, uupo siya sa di kalayuan. Kapag nag-aayos ako ng mga libro,
Titingnan niya ang bawat galaw ko. At palagi, sa hapon, kinakantahan ko siya ng kundiman habang nakaupo kami sa ilalim ng puno ng mangga sa hardin. Isang hapon, habang naglilinis ako, nilapitan ako ni Manang Lorna, ang matandang kasambahay na matagal nang naninilbihan sa pamilya. Inabutan niya ako ng isang basong malamig na tubig. "Mag-iingat ka kay senyora," bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Iba ang kislap ng mata niya kapag nakatingin sa'yo. Parang nakakakita siya ng multo. Hindi ko lubos na naunawaan ang sinabi niya, ngunit nag-iwan ito ng malamig na kaba sa aking dibdib. Kinagabihan, pagpasok ko sa aking maliit na silid, pagod ngunit may kakaibang kapayapaan sa aking puso, may napansin akong isang bagay sa ibabaw ng aking unan. Isang maliit na bulaklak ng gumamela, ang paborito kong bulaklak sa hardin. Alam kong si Tala ang nag-iwan nito. Isang munting pasasalamat na walang salita. Niyakap ko ang bulaklak at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ngunit ang kaligayahan ay sadyang panandalian lamang sa mansyon na ito. Habang naglalakad ako pabalik sa kusina, hinarang ako ni Senyora Imelda sa pasilyo. Ang ibang mga kasambahay ay napahinto sa kanilang ginagawa. Nagmamasid. Walang salitang binitiwan si Imelda. Sa halip, ibinato niya sa aking muka ang isang pamilyar na bagay. Ang luma at kupas kong uniforme ng tagalinis. Ang magaspang na tela ay dumampi sa aking pisngi. Isang paalala ng aking pinanggalingan. "Para hindi mo makalimutan kung saan ka lulugar," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng lason. "Dito, ako ang reyna, at ikaw, kahit kailan, ay mananatiling isang utusan kab..." Ang magaspang na tela ng uniforme sa aking pisngi ay tila isang markang hindi na mabubura. Hindi ako umiyak, hindi ako nagsalita. Tahimik akong naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay mabigat. Dala ang kahihiyan na ipinaramdam sa akin ni Senyora Imelda. Dumiretso ako sa lugar kung saan hindi ako anino, kung saan ang aking mga kamay na hinahamak niya ay may silbi, ang kusina. Dito, ako ang reyna. Sa gitna ng amoy ng mga pampalasa at ng init mula sa kalan, ako ang may kontrol. Hinubad ko ang uniformeng ibinato sa akin at isinuot ang isang simpleng apron. Sa halip na magpadaig sa galit, hinayaan kong ang aking mga kamay ang magsalita. Naglabas ako ng galapong, ng gata, at ng mga itlog. Sa bawat pagmamasa ng bibingka, sa bawat paghalo, unti-unting napapalitan ng determinasyon ang sakit na nararamdaman ko. Ito ang aking santuwaryo. Hindi nagtagal, isang matamis at mainit na amoy ang nagsimulang kumalat sa buong mansyon. Isang amoy na nagpapaalala ng Pasko, ng tahanan, ng simpleng kaligayahan. Isang amoy na taliwas sa malamig at malungkot na atmosfera ng bahay na ito. Naabutan ako ng liwanag sa anyo ng isang maliit na anino sa may pintuan, si Tala. Ang kanyang mga mata ay sumusunod sa bawat galaw ko. Inilabas ko mula sa oven ang isang bagong lutong bibingka. Ang ibabaw nito ay ginintuan at mabango. Kumuha ako ng maliit na piraso, hinipan ito upang lumamig, at dahan-dahang inialok sa kanya. Nag-atubili siya sa simula, ngunit sa huli, tinikman niya ito. At sa unang pagkakataon, isang bagay na mas maliwanag pa sa araw ang sumilay sa kanyang mukha. Isang ngiti, isang tunay, dalisay na ngiti. Pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na lalong nagpatunaw sa aking puso. Hinila niya ang laylayan ng aking damit at itinuro sa kanyang ama na nooy papasok sa kusina. Kinuha niya ang kamay ni Leandro at hinila ito palapit sa akin. Sa mesang pinaglalagyan ng bibingka, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Nagsusumamong tikman din ng kanyang ama ang himalang nilikha sa kusina. Nakita ko ang pagod sa mga mata ni Leandro, ngunit sumunod siya sa hiling ng kanyang anak.
Kumuha siya ng isang piraso. Habang ninunguyan niya ito, isang kakaibang pagbabago ang dumaan sa kanyang mukha. Ang guhit sa pagitan ng kanyang mga kilay ay lumuwag. Ang kanyang mga mata, na laging tila may pader na nakaharang, ay bahagyang lumambot. Tila may isang alaala na biglang bumisita sa kanya. Isang matamis na alaala mula sa isang panahong matagal nang lumipas. Katulad ng luto niya, bulong niya sa sarili, ngunit sapat na para marinig ko. Pumasok si Manang Lorna sa kusina. May dalang isang tray. Nakita niya ang eksena. Si Tala na nakangiti, si Leandro na tila naglalakbay sa nakaraan, at ako na nakatayo sa gitna ng lahat. Ngumiti ang matanda. Sayang ang talento mo, Hija. Sabi niya sa akin. Maraming yumayaman ngayon sa pagbebenta online. Ang munting suhestiyon na iyon ay tila isang buto ng pag-asa na itinanim sa aking isipan. Ang ideya na kaya kong lumikha ng isang bagay na sarili ko, na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Ngunit ang buto ay hindi pa man nakakasipsip ng tubig nang dumating ang bagyo. Anong kabahuan ito? Ang boses ni Senyora Imelda ay tila yelong dumampi sa mainit na hangin ng kusina. Nakatayo siya sa may pintuan, nakatakip ang ilong ng isang mamahaling panyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam habang tinitingnan niya ang mga bibingka sa mesa. Amoy pagkaengkanto, hindi ito nababagay sa pamamahay na ito. Naglakad siya papalapit. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matatalas na tunog sa sahig. Tumigil siya sa harap ng mesa kung saan nakalagay ang bagong hango kong tray ng bibingka. Tiningnan niya ito. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At sa isang mabilis, sinadyang galaw, itinabig niya ang buong tray. Ang tunog ng metal na bumabagsak sa sahig at ang pagkalat ng mga ginintoang bibingka ay yumanig sa buong kusina. Ang aming munting sandali ng kaligayahan ay nawasak, dinungisan, at ngayon ay nakakalat na lamang sa malamig at mamahaling sahig. Ang nangiti sa mukha ni Tala ay naglaho. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw. Tumingin lang ako sa mga nasirang bibingka, sa bawat piraso na pinaghirapan ko na naging simbolo ng pag-asa. Pagkatapos ay dahan-dahan kong itinaas ang aking mga mata at tumitig ng diretso kay Senyora Imelda. Sinayang ninyo ang grasya, Senyora. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado ngunit matatag. Bago pa man siya makasagot, isang boses ang namagitan. Si Leandro. Nakita niya ang lahat. Mom, what is really going on here? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng isang galit na ngayon ko lang narinig. Ngunit si Senyora Imelda ay isang bihasang artista. Bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw at hirap. Ang puso ko, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki na tila tunay na nasasaktan. Leandro, anak, hindi ako makahinga. Ang pagkukunwari ni Senyora Imelda ay mas epektibo pa kaysa sa pinakamatalim na sandata. Sa isang iglap, ang namumuong galit sa mga mata ni Leandro ay napalitan ng pamilyar na pag-aalala. Ang katotohanan ng aking sinapit, ang kahihiyang idinulot sa akin, ay biglang natabunan ng mas kagyat na drama, ang kanyang kalusugan. Tumawag kayo ng doktor! Sigaw ni Leandro sa mga kasambahay. Binuhat niya ang kanyang ina na tila isang babasaging pigurin at maingat na inilayo sa kusina. Naiwan ako roon. Kasama si Tala na ang mga mata ay puno ng pagkalito at si Manang Lorna na may pag-aalala sa kanyang mukha. Naiwan ako sa gitna ng kalat. Ang mga pira-pirasong bibingka sa sahig ay hindi na lamang pagkain. Sila na ngayon ang simbolo ng aking nawasak na pag-asa. Walang nagsalita. Dumating ang doktor ng pamilya, isang matandang lalaki na may maletang gawa sa balat. Narinig ko ang mga bulungan mula sa sala.
stress, pagod. Kailangang iwasan ang anumang bagay na makakasama sa puso niya. Ang bawat salita ay isang pako na lalong nagbaon sa akin sa aking kinalalagyan. Ngayon, ang anumang pagtutol sa kagustuhan ni Senyora Imelda ay hindi na simpleng pagsuway. Ito ay isang banta sa kanyang buhay. Si Manang Lorna ang lumapit sa akin. Hindi siya nagsalita. Kumuha lang siya ng walis at dustpan at sinimulang linisin ang sahig. Sumunod ako at sa aming tahimik na paglilinis, naramdaman ko ang kanyang pakikiramay. Bago niya tuluyang itapon ang lahat, pinulot niya ang isang piraso ng bibingka na hindi gaanong nadurog. Pinagpagan niya ito ng bahagya. Tiningnan ako at kinagatan. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang pagkilala sa halaga ng aking gawa na binaliwala ng iba. Kinagabihan, pinatawag ako ni Leandro sa kanyang opisina. Hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. Ang mesa na gawa sa mahogany sa pagitan namin ay tila isang malawak na karagatan. Diwata. Panimula niya. Ang kanyang boses ay mababa. Ang doktor. Sinabi niya na kailangang magpahinga ni Mama. Kailangan niyang iwasan ang stress. Huminga siya ng malalim. Simula bukas, gusto kong iwasan mo na muna ang paggamit ng main kitchen para sa mga personal na bagay. Ang mga amoy, ang gulo, nakakasama sa kanya. Hindi ako nakasagot. Ito ang aking parusa. Hindi dahil nagkasala ako, kundi dahil ang aking simpleng pagkakaroon ay nakakagambala. Itinutulak niya ako pabalik sa anino, pabalik sa kahon na inilaan para sa akin. Tumango na lamang ako. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Pagbalik ko sa aking maliit na silid, naramdaman ko ang pagbigat ng mga pader. Ang bintana na nagpapakita ng isang piraso ng hardin ay tila rehas ng isang kulungan. Ngunit sa ibabaw ng aking unan, naroon pa rin ang bulaklak ng gumamela na iniwan ni Tala. Isang munting paalala na sa gitna ng lahat, may isang taong nakikita ang aking halaga. Niyakap ko ang aking mga tuhod. Pwede akong umiyak. Pwede akong magalit. Pwede akong sumuko. Ngunit habang tinititigan ko ang bulaklak, ang mga salita ni Manang Lorna ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Maraming yumayaman ngayon sa pagbebenta online. Napagtanto ko ang isang mapait na katotohanan. Walang Leandro na laging magtatanggol sa akin. Walang sino man. Ang tanging taong makakapagligtas sa akin ay ang aking sarili. Ang kalayaan ay hindi ibinibigay. Ito ay ipinaglalaban. Kinuha ko mula sa ilalim ng aking kama ang isang luma at manipis na kwaderno at isang putol na lapis. Binuklat ko ito sa unang pahina. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng aking lampara, ang aking kamay, na hinamak dahil sa kalyo at gaspang nito, ay nagsimulang magsulat. Hindi isang recipe, hindi isang listahan ng mga sangkap, isang pangalan, isang pangako, araw sa kusina. Ang pangunahing kusina na dati aking santuwaryo ay naging isang banyagang teritoryo. Nag-hire si Senyora Imelda ng isang chef na nakaputi at matigas ang sombrero na nagluluto ng mga pagkaing Pranses na hindi ko man lang mabigkas ang pangalan. Ang mga pagkain ay maganda sa tingin, ngunit walang kaluluwa. Napansin ko, maging si Tala ay halos hindi ito ginagalaw. Ang kanyang mga mata ay laging naghahanap sa akin tuwing oras ng kainan, na para bang nagtatanong kung nasaan na ang init ng aking mga niluto. Ang sagot ay dumating sa kalaliman ng gabi. Hindi ako makatulog. Ang mga salita ni Leandro ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Bumaba ako para uminom ng tubig at naabutan ko si Manang Lorna sa dilim ng kusina. Tila hinihintay ako. Mayroong lumang dirty kitchen sa likod ng hardin. Bulong niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Matagal nang hindi ginagamit. Mula pa noong nabubuhay pa si Senyora Elisa.
Ang pagbanggit sa pangalan ng yumaong asawa ni Leandro ay nag-iwan ng isang katanungan sa hangin, ngunit hindi na niya ito dinugtungan. Doon, walang makakaamoy, walang makakakita. Sa sumunod na gabi, sinamahan niya ako. Tinahak namin ang isang maliit na daanan na natatakpan ng mga gumagapang na halaman. Sa dulo nito ay isang maliit na istruktura na gawa sa bato at kahoy. Sa loob, maalikabok at may mga sapot ng gagamba. Ngunit naroon ang isang lumang kalan na gawa sa luwad at isang matibay na mesang gawa sa kahoy. Ito ay perpekto. Lahat ng malaking pangarap ay nagsisimula sa isang maliit na sikreto, sabi ni Manang Lorna, at mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na supot ng tela. Ibinuhos niya sa aking palad ang laman nito. Ilang lukot na pera. Galing yan sa ipon ko. Para sa simula mo. Naluha ako. Sa mundong ito na puno ng panghuhusga, isang estranghero ang nagpakita sa akin ng kabutihang loob na higit pa sa inaasahan ko. Nagsimula ang aming lihim na operasyon. Si Manang Lorna, ang aking espiya. Dinadagdagan niya ng paunti-unti ang listahan ng grocery, 1 kilong galapong dito, 1 latang gata doon. Maingat naming itinatago ang mga sangkap sa lumang kusina. Ang bawat hakbang ay may kasamang takot, ngunit meron ding kakaibang kagalakan. Ito ang aming munting rebellion. Isang gabi, habang ang buong mansyon ay natutulog, sinindihan ko ang unang apoy sa lumang kalan. Ang liwanag nito ay sumayaw sa mga pader. Itinaboy ang mga anino at ang aking mga pag-aalinlangan. Nagsimula akong magmasa, maghalo at magluto. Ang amoy ng bibingka ay muling pumuno sa hangin, ngunit sa pagkakataong ito ang amoy ng kalayaan. Nasa kalagitnaan ako ng pag-aayos ng mga bagong lutong bibingka sa mga dahon ng saging nang marinig ko ito, ang tunog ng mga yabag sa damuhan, papalapit sa aking taguan. Ang puso ko ay tila umakyat sa aking lalamunan. Mabilis kong pinatay ang apoy. Nagtago ako sa likod ng pinto. Pinipigil ang aking paghinga. Ang mga yabag ay huminto sa labas mismo ng pinto. Isang anino ang tumakip sa siwang sa ilalim. Kilala ko kung kanino ang aninong iyon. Si Leandro. Narinig ko ang mahinang pag-itsa ng pinto. Nakita ko siyang nakatayo roon. Ang kanyang muka ay naliliwanagan ng buwan. Ang kanyang ilong ay bahagyang gumalaw. Sinasamyo ang hangin. Tila may hinahanap. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng kalituhan, ng isang malalim na kalungkutan, na para bang isang pamilyar na amoy ang nagbalik sa kanya sa isang lugar na matagal na niyang hindi nabibisita. Hindi niya ako nakita. Nakatitig lamang siya sa kawalan, sa dilim ng hardin. At pagkatapos, isang salita ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang bulong na dala ng hangin ngunit malinaw na narinig ko. Eliza? Ang pangalang iyon, Eliza, ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang multo na hindi ko pa nakikita, ngunit nararamdaman ko ang presensya. Tumayo si Leandro roon nang ilang saglit pa, tila nawawala sa sariling mundo, bago tuluyang tumalikod at bumalik sa malaking bahay. Huminga ako nang maluwag. Ang aking likod ay basang-basa ng pawis kahit pa malamig ang gabi. Muntik na. Ang insidenteng yon ay nagsilbing babala. Kailangan kong maging mas maingat. Kinabukasan, sa tulong ni Manang Lorna, nagawa kong kunan ng litrato ang aking mga bibingka gamit ang luma niyang cellphone. Ang kalidad ay hindi perpekto, ngunit ang itsura ng mga bibingka, ang pagiging ginintuan, ang pagkamalambot, ang pagkakatakam-takam ay lumabas pa rin. Ginamit ko ang pera na bigay ni Manang Lorna upang bumili ng kaunting load at nagbukas ng isang simpleng social media page gamit ang pangalang isinulat ko sa aking kwaderno. Araw sa kusina. Sino ang bibili niyan? Tanong ko sa aking sarili. Puno ng pag-aalinlangan. Ngunit si Manang Lorna,
ay may naisip na paraan. Mayroon siyang isang maliit na grupo ng mga kaibigan, mga kasambahay din sa ibang mga mansyon sa village. Ipinakita niya ang mga litrato. Masarap to, sinasabi ko sa inyo. Tikman ninyo. Ang unang order ay dumating, 5 piraso. Nagmula sa isang kasambahay na gustong mag-uwi ng pasalubong para sa kanyang pamilya. Ang aking kaba ay napalitan ng tuwa. Naramdaman ko ang kuryenteng dumaloy sa aking mga ugat. Ito na. Ito na ang simula. Ang paghahatid ay kasing lihim ng pagluluto. Nagkikita kami ni Manang Lorna sa likod ng gate ng mga katulong, kung saan iniaabot ko ang isang bayong na may lamang mainit-init pang mga bibingka. Siya ang nagsisilbing tulay ko. Sa mundo sa labas, ang 5 piraso ay naging 10. Ang 10 ay naging 20. Ang mga bibig ay hindi nagsisinungaling. Ang balita tungkol sa masarap at abot kayang bibingka na tila luto sa bahay ay kumalat sa komunidad ng mga kasambahay at mga gwardiya sa village. Nagsimula akong kumita ng sarili kong pera. Bawat sentimo ay itinatago ko sa isang lumang lata ng biskwit sa ilalim ng aking kama. Ang lata na yon ang aking kalayaan. Samantala, sa loob ng mansyon, napansin ko ang isang pagbabago kay Tala. Dahil hindi na niya natitikman ang aking mga luto, nagsimula siyang gumuhit. Araw-araw, gumuguhit siya sa isang maliit na piraso ng papel. At palagi, iisa lang ang kanyang iginuguhit. Isang malaking dilaw na araw. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng kanyang silid, ipinakita niya sa akin ang kanyang pinakabagong gawa. Isang dilaw na araw, ngunit sa pagkakataong ito, may 2 figura sa ilalim nito, isang malaki at isang maliit, magkahawak kamay. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay itinuro niya ang malaking figura, at pagkatapos ay itinuro niya ako. Itinuro niya ang maliit na figura, at pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang sarili. Ang puso ko ay tila sasabog sa tuwa. Ngunit ang bawat sinag ng araw ay may kasamang anino. Napansin ni Senyora Imelda ang mga pag-alis-alis ni Manang Lorna. Napansin niya ang mga bulungan ng ibang kasambahay. Isang araw, hinarang niya si Manang Lorna sa pasilyo. Hawak ang isa sa aming mga bayong. "Anong laman yan, Lorna?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mapanuri. Mga pinamili ko lang po sa labas, Senyora." Mautal-utal na sagot ng matanda. Dahan-dahang binuksan ni Senyora Imelda ang bayong. Nakikita niya ang mga balot ng dahon ng saging sa loob. Binuksan niya ang isa. Ang amoy ng bagong lutong bibingka ay kumalat sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Tumingin siya kay Manang Lorna at pagkatapos, ang kanyang tingin ay dumaan sa pasilyo at tumama ng diretso sa akin. Nanooy nakatayo at nanunood mula sa malayo. Ang aking dugo ay tila nagyelo. Hindi siya nagsalita, ngunit ang tingin sa kanyang mga mata ay nagsabi ng lahat. Alam na niya. Ang tingin na yun ni Senyora Imelda ay isang hatol na walang paglilitis. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa isang sigaw. Walang nangyaring komprontasyon sa gabing iyon. Hinayaan niya akong matulog na dala-dala, ang bigat ng takot, na tila isang pusa na pinaglalaruan muna ang kanyang huling daga bago ito tuluyang patayin. Kinabukasan, ang parusa ay dumating. Ngunit hindi sa akin. Pinatawag niya si Manang Lorna sa kanyang opisina. Pagkalipas ng 10 minuto, lumabas ang matanda. Ang kanyang mga mata ay namumuguto. Ngunit ang kanyang likod ay tuwid. Dala-dala niya ang isang maliit na bayong na naglalaman ng lahat ng kanyang mga gamit sa loob ng 30 taon niyang paninilbihan sa pamilya Valderrama. Sinundan ko siya sa kusina. Ang ibang mga kasambahay ay nakayuko, takot na magpakita ng anumang simpatya. Simula ko, ang aking boses ay basag. Umiling siya at hinawakan ang aking kamay. "Huwag kang mag-alala para sa akin, Hija," sabi niya.
Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Ang mahalaga ay ikaw. Ang apoy na sinindihan mo, huwag mong hahayaang mamatay. Pero dahil sa akin, hindi. Putol niya sa akin. Dahil sa kabutihan. At ang kabutihan, kahit kailan, ay hindi dapat pagsisihan. Inilagay niya sa aking palad ang isang lukot na papel. Ito ang address ng pamangkin ko. Kung kailangan mo ng tulong sa pagde-deliver sa labas, siya ang bahala sa'yo. Matapat siyang bata. Hinagkan niya ako sa noo, isang pagpapaalam na puno ng pagmamahal ng isang ina. At pagkatapos ay naglakad siya palabas ng pinto sa likod, palayo sa tahanang naging buhay na niya, nang hindi man lang lumilingon. Naiwan akong nakatayo roon, hawak ang papel. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa galit at sa bigat ng kasalanan. Pinarusahan niya ang isang taong walang kasalanan. Ipinakita niya sa akin at sa lahat ng tao sa pamamahay na ito kung gaano siya kalupit. Ginamit niya ang katapatan ni Manang Lorna para saktan ako. Pumasok ako sa aking silid at umupo sa gilid ng kama. Ang lata ng biskwit sa ilalim ay tila nangungutya sa akin. Bawat sentimo sa loob niyon ay may katumbas na sakripisyo ng ibang tao. Naisip kong itigil na ang lahat. Naisip kong sumuko. Ngunit ang alaala ng pag-alis ni Manang Lorna, ang kanyang dignidad, ang kanyang huling habilin, ay pumigil sa akin. Ang pagsuko ngayon ay gagawing walang kabuluhan ang kanyang sakripisyo. Ang pagpapatuloy ay ang tanging paraan para bigyan ito ng kahulugan. Ang aking kalungkutan ay dahan-dahang naganyong isang bagay na mas matigas, mas malamig. Isang determinasyon na hindi na mababasag ng simpleng pang-aalipusta. Hindi na ito tungkol sa pagbebenta lamang ng bibingka. Ito na ay isang laban. Kinuha ko ang lahat ng perang naipon ko mula sa lata. Bawat barya, bawat lukot na papel. Inilagay ko ito sa aking bulsa. Tumayo ako at huminga ng malalim. Naglakad ako palabas ng aking silid, tinahak ang pasilyo at kumatok sa isang pinto na dati hindi ko pinangarap na katukin ng kusa. Ang pinto ng opisina ni Leandro. Bumukas ito. Nakita niya ako. Ang aking muka ay seryoso. Ang aking mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. "Diwata?" tanong niya, nagulat. "Gusto kong kunin ang sahod ko," sabi ko. Ang aking boses ay kalmado at walang panginginig. Ang buong kabayaran para sa aking serbisyo. Ang pagtataka sa mukha ni Leandro ay hindi maikakaila. Sanay siyang ako ang taong yumuyuko, ang taong sumusunod. Ngunit ang babaeng nakatayo sa harap niya ngayon ay iba. "Of course," sabi niya, medyo nag-aalangan. "Maupo ka." Hindi ako umupo. Nanatili akong nakatayo. Isang paraan ng pagsasabi na hindi ito isang sosyal na pag-uusap. Ito ay isang transaksyon. Pumasok siya sa loob, kumuha ng isang sobre mula sa kanyang drawer at inabot ito sa akin. "Salamat," sabi ko. Bago pa man ako makatalikod, nagsalita siyang muli. "Diwata, tungkol kay Manang Lorna." Panimula niya. Wala akong nagawa. My mom, she insisted. May bahid ng pagsisisi sa kanyang boses, ngunit para sa akin, huli na ang lahat. "Alam ko po," sagot ko, at sa pagkakataong ito, tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ganoon din po ang nangyari sa kusina. Ang aking mga salita ay tila isang sampal na hindi niya nakita. Isang tahimik na akusasyon na tumama sa kanyang puso. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata, ang pagkilala sa kanyang sariling kahinaan. Walang salitang namutawi sa pagitan namin. Tumalikod na ako at isinara ang pinto. Hawak ang perang pinaghirapan ko at ang perang bigay ni Manang Lorna. Naramdaman ko ang isang kakaibang kapangyarihan. Ito ay hindi gaanong kalaki, ngunit ito ay akin. Sa gabing iyon, tinawagan ko ang pamangkin ni Manang Lorna.
Isang binatilyong nagngangalang Berto na may motorsiklo. Nagkasundo kami. Siya na ang magiging taga-deliver ko. Ang araw sa kusina ay opisyal ng magiging isang lehitimong negosyo, kahit na sa maliit na paraan. Upang maging mas mahusay ang aking produkto, naisip kong kailangan kong mag-eksperimento. Ang lumang kusina ay naging aking laboratorio. Ngunit saan ako kukuha ng mga ideya? Naalala ko ang sinabi ni Leandro. Katulad ng luto niya, tinutukoy niya ang kanyang yumaong asawa. Dahil sa kuryosidad, sinubukan kong maghanap ng anumang bagay tungkol kay Senyora Elisa. Sa library ng mansyon, na bihira ng gamitin, nakita ko ang mga lumang photo album. Sa ilalim ng makapal na alikabok, naroon ang mga larawan ng pamilyang ito bago dumating ang trahedya. Isang larawan ang nakakuha ng aking pansin. Si Leandro at isang magandang babae. Parehong nakangiti ng malapad. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa pag-ibig. Si Elisa, kamukha niya ang mga bituin sa pelikula, ngunit mayroon siyang isang nangiti na nagpapahiwatig ng kabutihan. Sa kanyang tabi, naroon ang isang batang-batang Senyora Imelda. Ang kanyang nangiti ay tila pilit. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng inggit kahit noon pa man. Sa likod ng album, may isang sobrang nakasuksok. Sa loob nito ay isang lumang recipe book. Ang sulat kamay ay pino at maganda. Mga recipe ni Elisa. Habang binabasa ko ang mga pahina, hindi lamang mga sangkap at pamamaraan ang aking nakita. Nakita ko ang kanyang pagmamahal sa pagluluto, ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Marami sa mga recipe ay para sa mga kakanin, tulad ng sa akin. Mayroon siyang isang recipe para sa isang espesyal na uri ng bibingka na tinawag niyang Bibingka del Sol na may lihim na sangkap na nagbibigay dito ng kakaibang kulay at lasa. Ngunit hindi iyon ang nakapagpahinto sa aking paghinga. Sa huling pahina ng libro, nakadikit ang isang maliit na larawan. Isang larawan ni Eliza sa isang hospital bed. Mukhang mahina, ngunit nakangiti pa rin. Sa tabi niya ay isang babaeng nakatalikod, nakasuot ng damit pasyente. Ang kanyang buhok ay mahaba at itim tulad ng sakin. Hindi makita ang kanyang mukha. At sa ilalim ng larawan, may isang sulat kamay mula kay Eliza. Para sa anghel na nagligtas sa aking asawa. Hindi ko man alam ang iyong pangalan. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob ang iyong kabutihan. Ang puso mo ay kasing dalisay ng ginto. Sa ilalim noon, may isang medical bracelet na nakadikit sa tape. Ang pangalan ay malabo na. Ngunit kung tititigan mong mabuti, mababasa mo ito. Diwata. Ang hangin ay tila naubos sa aking mga baga. Ang recipe book ay nahulog mula sa aking mga nanginginig na kamay. Ang aksidenteng iyon, ang ospital, ang operasyon. Hindi ko maalala ang lahat. Ang sabi nila ay minor procedure lang. Ngunit narito ang patunay. Ako. Ako ang anghel na hindi niya nakilala. At sa ibabaw ng lahat ng ito, isang mas malaking katotohanan ang bumagsak sa akin na parang isang malamig na pader na gumuho. Si Senyora Imelda. Alam niya sa simula't simula pa lang. Ang recipe book sa sahig ay tila isang bomba na sumabog sa aking paanan. Pinulot ko ito, ang aking mga daliri ay nanginginig. Habang hinahaplos ang aking pangalan sa medical bracelet, ang lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit sa aking isipan. Ang pagkakakilala ni Imelda sa akin bilang kamag-anak, ang tingin niya na tila nakakakita ng multo, ang pagkasuklam niya. Hindi ito dahil sa mababa kong katayuan. Ito ay dahil ako, ang buhay na patunay ng kanyang pinakamalaking kasinungalingan. Iningatan ko ang recipe book na parang isang sagradong kayamanan. Ito ang aking sandata. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon para gamitin. Ang isang sundalong walang plano ay isang sundalong talunan. Sa sumunod na araw, may nagbago sa akin. Ang takot na dati kong nararamdaman sa tuwing nakikita ko si Senyora Imelda ay napalitan ng isang malamig na tapang.
Tinitingnan ko na siya ngayon hindi bilang isang amo, kundi bilang isang kalaban na aking pinag-aaralan. Sinadya kong magluto ng bibingka del sol gamit ang recipe ni Elisa. Ang lihim na sangkap pala ay katas ng kalabasa na nagbibigay dito ng ginintuang kulay at kakaibang tamis. Iniwan ko ang isang piraso sa mesa ng kusina. Walang nakasulat na pangalan, isang tahimik na mensahe. Kinagabihan, nakita ko si Leandro na nakatayo sa kusina. Hawak ang bibingka. Tiningnan niya ito, inamoy, at pagkatapos ay tumingin sa paligid na para bang naghahanap ng isang multo. Ang kanyang reaksyon ay sapat na para sa akin. Ang alaala ng kanyang asawa ay buhay pa at ito ang magiging susi. Ang negosyo ko sa labas, sa tulong ni Berto, ay unti-unting lumalago. Ang araw sa kusina ay nagsimula nang magkaroon ng pangalan sa labas ng village. Ang lata ng biskwit sa ilalim ng aking kama ay unti-unti na namang napupuno. Ngunit habang lumalakas ako, lalo ring nagiging mapanganib si Senyora Imelda. Tila nararamdaman niyang nawawalan na siya ng kontrol. Isang gabi, pinatawag niya ako sa kanyang opisina. Nakaupo siya sa kanyang silya na parang isang reyna sa kanyang trono. Narinig ko ang tungkol sa maliit mong negosyo. Simula niya ang kanyang boses ay mapanlinlang na matamis. Magaling. Ipinagmamalaki kita. Hindi ako nagsalita. Alam kong may lason sa likod ng kanyang mga salita. Pero, pagpapatuloy niya, alam mo, ang pangalang Valderrama ay isang bagay na kailangang protektahan. Hindi magandang tingnan na ang isang kasambahay dito ay nagbebenta ng kakanin sa kanto. Itinuro niya ang isang papel sa kanyang mesa. Isang kontrata. Pumirma ka rito. Isang kasunduan na lahat ng kikitain mo ay mapupunta sa isang family fund na ako ang mamamahala para masigurong hindi mo dinudungisan ang pangalan namin. Isipin mo na lang na ito ay isang paraan ng pagpapakita ng iyong utang na loob. Ito na, ang kanyang desperadong hakbang. Sinusubukan niyang agawin ang tanging bagay na akin. Sinusubukan niyang ikulong ako gamit ang parehong kadena na ginamit niya kay Leandro. Kinuha ko ang papel at binasa ito. Pagkatapos ay dahan-dahan kong itinaas ang aking tingin at tinitigan siya. Paano po kung ayoko? Tanong ko. Ang nangiti sa kanyang mukha ay naglaho. Kung ayaw mo, sabi niya, ang kanyang boses ay bumalik sa dati nitong lamig. Sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawala ng trabaho. Sisiguraduhin kong kahit kailan, wala ka nang makukuhang trabaho kahit saan. At si Tala, ilalayo ko siya sa'yo. Hindi mo na siya makikita, kahit kailan. Ang banta na yon ang tumagos sa aking puso. Si Tala, gagamitin niya ang bata laban sa akin. Sige po, sabi ko. Ang aking boses ay halos isang pabulungi. Pipirmahan ko. Ngunit habang papunta ang aking kamay sa pluma, isang bagay ang nahahagip ng aking mga mata. Sa gilid ng mesa ni Imelda, nakabukas ang kanyang laptop at sa screen, nakita ko ang isang pamilyar na pangalan sa isang email. Isang kumpanya ng insurance at ang subject ng email, Final Report on the Valderrama Warehouse Fire Incident, Year 2000 XX. Ang insidente ng sunog. Ang parehong insidente kung saan nasawi si Elisa. Isang malamig na takot ang gumapang sa aking buong katawan. Hindi ito isang simpleng aksidente. At si Imelda, may kinalaman siya rito. Ang mga salita sa email na yon ay tila mga nagbabagang uling sa aking isipan. Pinirmahan ko ang kontrata nang wala sa sarili. Ang aking kamay ay ginagabayan na lamang ng instinct na makalabas sa silid na yon. Paglabas ko, hindi ako dumiretso sa aking silid. Dumiretso ako sa library. Kailangan kong malaman ang lahat. Ginamit ko ang lumang desktop computer doon at hinanap ang mga balita tungkol sa sunog sa bodega ng Valderrama. Isang aksidente, sabi ng mga ulat. Faulty electrical wiring.
Ngunit may isang detalye na nakakuha ng aking pansin. Si Eliza ay naroon daw para kumuha ng mga personal na gamit na nakaimbak, mga gamit mula sa kanyang pagkabata. Si Senyora Imelda ang kasama niya, ngunit milagrong nakalabas bago pa man gumuho ang istruktura. Si Eliza ay hindi pinalad, isang kasinungalingan. Alam kong kasinungalingan ito. Bakit kukuha si Eliza ng mga gamit sa kalaliman ng gabi? Bumalik ako sa aking silid. Ang aking puso ay kumakabog na parang tambol. Mayroon akong hawak na dalawang katotohanan. Ang tungkol sa donasyon at ang tungkol sa sunog. Parehong nagtuturo sa iisang tao. Kailangan ko ng patunay. Kailangan ko ng paraan para mailabas ito. Naalala ko ang email. Kailangan kong makuha ang kopya noon. Sa sumunod na araw, habang si Imelda ay wala sa bahay, naglakas loob akong pumasok muli sa kanyang opisina. Dala ang cellphone ni Manang Lorna na ipinagkatiwala niya sa akin. Sinubukan kong buksan ang kanyang laptop. Naka-password. Sinubukan ko ang birthday niya. Mali. Ang pangalan ng anak niya. Mali. Bigla, pumasok sa isip ko ang isang bagay na nakakasuklam. Ang pangalan ng asawa ni Leandro. Eliza. Nag-type ako. ALISA. Bumukas ang laptop. Ang aking sikmura ay bumaliktad. Maging sa password, ginagamit niya ang pangalan ng babaeng kinamumuhian niya. Ganoon kalalim ang kanyang obsesyon. Mabilis kong hinanap ang email. Kinunan ito ng litrato, pati na rin ang ilang iba pang mga dokumento na nagpapakita ng mga kahina-hinalang transaksyon sa pananalapi. Habang ginagawa ko yon, isang bagay ang nahagip ng aking mata. Isang maliit na pulang ilaw na kumukurap mula sa isang pen holder sa mesa. Isang hidden camera, isang malamig na kaba ang bumalot sa akin. Itinayo niya ito para bantayan ako. Alam niyang babalik ako. Ito ay isang patibong. Bago pa man ako makakilos, narinig ko ang tunog ng kanyang kotse sa labas. Parating na siya. Wala na akong oras. Kailangan kong itago ang cellphone. Saan? Mabilis kong inilagay ito sa loob ng isa sa mga lumang laruan ni Tala na nakatambak sa isang kahon sa sulok ng opisina. Isang stuffed toy na aso. Pumasok si Imelda. Nakita niya ako. Isang namangiting tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinahanap mo ba ito? Tanong niya. At inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang pamilyar na bagay, ang recipe book ni Eliza. Nakalimutan mo yata ito sa library, sabi niya. Alam mo, ang asawa ng anak ko, napakabuti niya. Masyadong mabuti, masyadong mapagtiwala. Iyon ang ikinapahamak niya. Naglakad siya palapit sa akin. At ikaw, sabi niya, katulad ka niya. Puno ng kabutihan, at iyan din ang magiging katapusan mo. Sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagay na higit pa sa galit. Nakita ko ang kabaliwan. Kinuha niya ang isang bote ng alak mula sa kanyang minibar at ibinuhos ang laman nito sa mga papel sa kanyang mesa, sa sahig. Isang aksidente, sabi niya habang kinukuha ang isang lighter. Kawawang diwata, nagtangkang magnakaw, ngunit natrap sa sunog na siya mismo ang nagsimula. Sinindihan niya ang lighter. Ang apoy ay mabilis na kumalat. Umatras ako, napasandal sa pader. Ang usok ay nagsimulang pumuno sa silid. Ngunit hindi ako ang inaalala ko. Si Tala. Nasaan si Tala? Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang isang mahinang tunog mula sa isang maliit na pinto sa likod ng bookshelf. Isang maliit na bodega. Doon niya itinago ang bata. Tala! Sigaw ko. Ang apoy ay lumalaki. Ang usok ay nakakasakal. Si Imelda ay nakatayo sa may pinto, nakangisi, handa nang umalis. Wala akong pagpipilian. Sa halip na tumakbo palabas, sumugod ako papasok sa nag-aapoy na silid, patungo sa bodega, patungo sa bata. Habang binubuksan ko ang pinto ng bodega, narinig ko ang sigaw ni Leandro mula sa labas. Narinig ko ang pagkasindak sa kanyang bose nang makita ang apoy. Sa loob ng bodega, nakita ko si Tala, nakaupo sa sulok, nanginginig sa takot,
Hindi makahinga dahil sa usok. Niyakap ko siya. "Huwag kang mag-alala," sabi ko, kahit na ako mismo ay hirap ng huminga. Nandito si nanay. At sa sandaling iyon, sa gitna ng apoy at usok, narinig ko ang isang salita na matagal nang nawala. Isang salita na mas malakas pa sa ragasan ng apoy. "Nanay!" Umiiyak siya. Sumisigaw siya. At ang salitang iyon ang nagbigay sa akin ng lakas. Binuhat ko siya habang papalabas kami. Ang isang nasusunog na estante ay bumagsak. Humaharang sa aming daan. Wala na kaming matatakbuhan. Niyakap ko si Tala nang mahigpit. Ipinikit ang aking mga mata, handa na sa pinakamasama. Ngunit isang malakas na sipa ang sumira sa pinto. Si Leandro. Sumugod siya sa gitna ng apoy. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa amin. Binuhat niya kaming dalawa. Habang dinadala niya kami palabas, napansin ko ang isang bagay. Ang stuffed toy na aso kung saan ko itinago ang cellphone ay nahulog mula sa kahon at nasa sahig malapit sa amin. Kinuha ko ito. Paglabas namin, sa gitna ng sirena ng mga bumbero at ng mga sigaw, ibinigay ko kay Leandro ang laruan. "Nasa loob," sabi ko, humihingal. Ang katotohanan. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga tunog at imahe. Ang malamig na hangin ng gabi, ang kumot na ibinalot sa aking mga balikat, ang mga paramedic na sumusuri sa amin ni Tala, at ang mukha ni Leandro, nababalutan ng abo at ng isang emosyon na hindi ko pa nakikita sa kanya dati. Isang dalisay na galit. Si Tala ay hindi bumibitaw sa aking leeg. Ang kanyang mga luha ay bumasa sa aking balat, ngunit ang mga luhang iyon ang pinakamagandang bagay na naramdaman ko. Paulit-ulit niyang binubulong ang salitang nanay, na para bang takot siyang mawala itong muli kapag binitiwan niya. Dinala kami sa ospital. Habang nililinis ang aking mga minor burns, nakita ko sa di kalayuan si Leandro. Hawak ang cellphone. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang muka. Habang tinitingnan niya ang mga litratong nakuha ko. Ang pagtataka ay naging pagkaunawa, at ang pagkaunawa ay naging isang malamig at matigas na kapasyahan. Ang tanikala ng utang na loob na matagal nang gumapos sa kanya ay biglang nalagot. Nakita ko rin si Senyora Imelda, nakaupo sa isang sulok, umiiyak, naglalaro ng kanyang papel bilang biktima. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang mga pulis ay naroon, at ang kanilang mga tanong ay hindi na magiliw. Kinabukasan, ang balita ay sumabog na parang isang bagyo. Hindi na ito simpleng sunog. Ito na ay isang investigasyon ng arson at murder. Ang mga dokumentong nakuha ko mula sa cellphone ay ipinasa ni Leandro sa mga awtoridad. Ang report mula sa insurance, ang mga kahina-hinalang transaksyon, at ang pinakamabigat sa lahat, ang larawan mula sa recipe book na nagpapatunay na ako ang donor. Ang lahat ng kasinungalingan ni Imelda ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ang kanyang pag-angkin sa pagliligtas kay Leandro ay naging isang panloloko. Ang kanyang kwento tungkol sa sunog ay naging isang pagtatakip sa isang krimen. Hinarap siya ni Leandro sa harap ng mga pulis. Hindi ko narinig ang lahat, ngunit narinig ko ang pinakamahalagang tanong. "Bakit, ma?" Tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay basag. "Bakit mo ginawa yun kay Eliza? Bakit mo ginawa ito sa amin?" Sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoong mukha ni Imelda. Walang pagkukunwari, walang mga luha. Ang kanyang mukha ay napuno ng inggit at pait. Dahil kahit kailan, hindi niya ako tiningnan bilang isang ina. Sigaw niya. Sa mga mata niya, sa mga mata ninyong lahat, ako lang ang pangalawa, ang kapalit. Siya ang laging araw, at ako ang laging anino. Iyon pala ang lahat. Isang buhay na ginugol sa ilalim ng anino ng iba, isang pusong nilamon ng inggit.
Ang kanyang trono ay hindi pala gawa sa ginto, kundi sa mga kasinungalingan. At ngayon, ito ay gumuho na. Inaresto siya. Habang dinadala siya papalayo, ang kanyang mga mata ay naghahanap sa akin. Walang pagsisisi, tanging puro dalisay na pagkamuhi. Sa ospital, habang nagpapagaling, dinalaw ako ni Leandro. Umupo siya sa tabi ng aking kama. Si Tala ay natutulog ng mahimbing sa kabilang kama. Ang kanyang paghinga ay payapa sa unang pagkakataon. Diwata, sabi ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng bigat. Walang salita ang makakapagsabi kung gaano ako nagsisisi. At walang halaga ang makakabayad sa utang na loob ko sa'yo. Hindi lang isa, kundi 2 beses mong iniligtas ang buhay ko. Tumingin siya kay Tala. At iniligtas mo rin ang buhay ng anak ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kamay na dati kinasuklaman ng kanyang ina. Manatili ka sa amin, sabi niya. Hayaan mong alagaan ka namin. Hayaan mong bigyan ka namin ng lahat ng nararapat sa'yo. Iyon ay isang alok na kayang tumupad sa lahat ng pangarap ng sinumang babae sa aking kalagayan. Isang buhay na komportable, isang pamilya. Tiningnan ko ang kanyang mga mata at nakita ko ang sinseridad doon. Ngunit tiningnan ko rin ang aking mga kamay, ang mga kalyo, ang mga peklat. Ang mga ito ay hindi na simbolo ng kahirapan. Sila na ngayon ang mapa ng aking paglalakbay, ang simbolo ng aking lakas. Umiling ako ng marahan. Salamat, Leandro, sabi ko. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Pero ang araw, kaya ko nang hanapin ng mag-isa. Lumipas ang 2 taon. Ang hangin sa aking bagong tahanan ay amoy bagong lutong bibingka at sariwang bulaklak mula sa hardin. Hindi ito isang mansyon. Isa itong maliit at mainit na bahay na may malaking bintana kung saan malayang pumapasok ang sikat ng araw. Bawat sulok nito ay binili at itinayo mula sa bawat sentimong pinaghirapan ko. Ang araw sa kusina ay hindi na isang sikretong negosyo na nagpapatakbo sa dilim. Isa na itong kilalang pangalan, isang maliit na kainan na laging puno ng mga taong naghahanap ng init ng isang tunay na lutong bahay. Ang aking mga kamay ay abala pa rin, ngunit ngayon, ang bawat pagod ay may kasamang ngiti. Hindi na ako isang anino. Ako na ang may-ari. Ako na ang chef. Sa isang sulok ng kainan, may isang mesa kung saan nakaupo ang isang batang lalaki na masayang gumuguhit habang kumakain ng kanyang paboritong bibingka. Si Tala. Ang kanyang mga guhit ay hindi na lamang isang malaking dilaw na araw. Ngayon, ang kanyang mga papel ay puno na ng mga makukulay na larawan, mga ibon, mga puno, at isang bahay na may usok na lumalabas sa tsimenea. Siya ang aking inspirasyon, ang aking lakas, at ang aking pinakamalaking tagahanga. Legal ko na siyang inampon. Siya na ang aking anak, sa papel at sa puso. Si Leandro ay isang regular na bisita, hindi bilang isang manliligaw, kundi bilang isang kaibigan. Isang kasosyo sa negosyo na tumulong sa akin sa mga legal na aspeto ng pagpapatayo ng kainan. Ngunit higit sa lahat, siya ay isang ama na bumibisita sa kanyang anak. Ang relasyon nilang dalawa ay dahan-dahang nahihilom. Natututo si Leandro na maging isang ama at natututo si Tala na magtiwala muli. Ang kanilang pag-uusap ay hindi pa rin madalas, ngunit ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga yakap, sapat na yon. Tungkol kay Senyora Imelda, nahatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo. Hindi ko na siya muling nakita. Noong una, may galit pa sa aking puso. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang galit ay napalitan ng isang bagay na mas payapa. Habag. Isang habag para sa isang babaeng ginugol ang kanyang buhay sa paghahangad ng liwanag na hindi para sa kanya. Sa halip na hanapin ang sarili niyang kislap,
Pinatawad ko na siya, hindi para sa kanya, kundi para sa akin, para tuluyan na akong makalaya sa anino ng nakaraan. Isang hapon, habang nagpupunas ako ng mga mesa, nilapitan ako ni Tala. May inabot siyang isang bagong guhit. Sa larawan, naroon ang aming maliit na kainan. Sa loob, may 3 tao, isang babae, isang lalaki, at isang bata sa gitna. Lahat ay nakangiti. At sa itaas nilang lahat, hindi lang isang araw ang nakaguhit, kundi 2. Isang malaki at maningning na araw sa kalangitan, at isang mas maliit, ngunit kasing liwanag na araw sa loob mismo ng kusina ng kainan. Tiningnan ko ang guhit at pagkatapos ay tumingin ako sa labas ng bintana. Ang araw ay papalubog, nag-iiwan ng mga kulay kahel at rosas sa kalangitan. Tumingin ako sa paligid ng aking munting kainan, sa mga masasayang customer, sa amoy ng aking mga niluto, sa aking anak na nakatingin sa akin ng may buong pagmamahal. Dito sa loob ng 4 na sulok na ito na itinayo ko. Nahanap ko na ang aking langit. Nahanap ko na ang aking kapayapaan. Hinagkan ko si Tala sa noo. Salamat dito, anak. Bulong ko. Napakaganda. Ngumiti siya. Kasi nanay, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pagmamalaki. Ikaw ang araw ko. At sa sandaling iyon, alam ko, nang may buong katiyakan, na ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng sakripisyo, ay may katuturan. Hindi ko na kailangang maghanap ng araw sa labas. Dahil sa wakas, natutunan kong ako pala mismo yon. Ako ang araw, at ito ang aking tahanan. Ako ang araw, at ito ang aking tahanan. At dito, sa kanyang sariling tahanan, nagtatapos ang kwento ni Diwata. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa iyong pagsama hanggang sa dulo ng kanyang paglalakbay. Habang isinusulat ang kwentong ito, ramdam ko ang bawat sakit na pinagdaanan ni Diwata. Ang pinakamahirap na bahaging isulat ay ang eksena sa gitna ng apoy. Ang sandaling kailangan niyang isakripisyo ang lahat para sa isang batang minahal na niya nang higit pa sa kanyang sarili. Ang kwentong ito ay isinilang mula sa inspirasyon ng mga totoong diwata sa ating paligid. Mga babaeng tahimik na lumalaban, mga inang nagsasakripisyo nang walang hinihintay na kapalit. Ito ay isang kwento ng pagpapatawad at pag-asa. Isang paalala na sa bawat abo ng nakaraan, may isang binhi ng bagong simula na maaaring tumubo. Na sa likod ng bawat kasamaan, may kabutihang nananatiling naghihintay. Pinili ni Diwata na magpatawad, hindi para sa iba, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Ngayon, ako naman ang magtatanong sa'yo. Ikaw ba? Sa iyong sariling kwento, kaya mo bang patawarin ang isang taong nagdulot sa'yo ng ganito kalalim na sakit? Ibahagi mo naman sa amin ang iyong saloobin sa comment section. Nais naming marinig ang iyong boses. At kung napamahal sa'yo ang kwento ni Diwata, mangyaring i-like at i-share mo ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya.